Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi! Welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga po sa atin dito sa Middle East. Magandang umaga din sa atin sa Pilipinas. O magandang tanghali. Nagawa lang po tayo ng ating panibagong reaction video dito po sa upload ni Papa Dins. Siguro mga 2 days ago na po ito. Yung 2 days o 1 day ago po, sorry po, yung pagkikita muli ni Kayla at saka ni Bong. So, bago natin umpisan yan, ako'y nagbabaka sakali, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo lahat sa ating mga nire-reaction ng video. Diba? At huwag po natin kalimutahang suportahan ang pamilyang mag-amang ito, Kabisnes Official at Papa Dins TV, at isali na rin po natin yung pangalawang channel nila, ang Kabisnes Family. Suportahan po natin yan. So, gawa na po tayo ng ating magbibigay tayo ng sarili nating opinion, reaction na rin po. Dito sa pagkikita muli ni Bong at saka ni Kayla. Actually guys, mga kabisnes, mga kapapi, no, hindi naman natin yung binibigyan ng ibang kahulugan yung pagkikita nilang muli. At syempre naman, dati naman talaga sila itong pinagtatambal ni kabisnes, ano. So, ang bibigyan ko lang po ng kaunting opinion ko, sarili kong opinion, ano. Ito kasing sinasabi ng mga comment section dito na kabisnes, wag mo munang ipagtambal si wag mo na daw gawin munang mag-love team itong si Kayla at saka si Bong. Dahil nga daw itong si Kayla at kumbaga they are not both well, kumbaga kung sa sugat si Bong ay gumagaling na, si Kayla ay nandyan pa rin, kumbaga hindi pa magaling, hindi pa nagagamot itong si Kayla. So well, kung pagkaintindi po natin dito sa upload ni Papa Dins, di ba mga kabisnes, mga kapapi, wala naman pong sinabi si kabisnes na mayroon agad silang teleserye dito sa pagkikita nila muli. Kumbaga, wala namang binanggit si kabisnes dito na agad-agad nila nagagawan ng vlog tungkol dito kay Bong at saka kay Kayla, porket na nagkita silang muli. Ang binibase lang po natin kasi dito, ito kasing si Kayla ay matagal na itong hinahanap ni Papa Dins, matagal na rin itong gusto talaga ni Papa Dins na mapagamot, na kumbaga aktuhan siya na nandoon siya sa bahay, aktuhan siya kung nasaan siya, na alam naman po natin kung makikita niya si Papa Dins ay tumatakas ito, tinatakasan at pinagtataguan niya si Papa Dins. So sa pagkakataong siguro yun, na tama naman na kasama nila si Mr. Kabisnes. Kaya si Mr. Kabisnes na rin yung nagpaliwanag doon kay Kayla na makikinig siya excuse me, makikinig siya dito kay Kabisnes. So wag na po natin na ipalayo pa yung ating ipapalayo natin yung isip natin na porket nagkita muli si Kayla at saka si Bong ay lalagyan na natin ng ibang kahulugan yun na gagawin ni Kabisnes yun na agad-agad na gagawan niya ng teleserye na i-continue yung pagliligawan nilang dalawa ni Kayla. Hindi naman siguro yung ganon ang pangingisip ng ating pinuno, ano. Dito po kasi sa mga comment section, wag po natin paunahin yung ating iniisip doon sa iniisip ng taong gumagawa ng teleserye, di ba? At wala rin naman binanggit si Kabisnes doon na talagang may gagawin na sila para doon kay Bong at saka kay Kayla. Ang gusto lang talaga ni Kabisnes at saka ni Papa Dins dito ang matupad yung kanilang adhikain, ang kanilang minimithi na mapagaling si Kayla ng todo-todo. Magiging normal na talaga si Kayla. Wala naman siguro nasa isip ng mga
ni Ka-Business at saka ni Papa Dins na ipapakasal naman si Kayla dito kay Bong. Wala naman siguro silang iniisip na ganun. Ang kanila lang ay mapaayos itong si Kayla at kumbaga diretso na magiging normal na yung pangingisip niya. Na alam naman po natin dito sa mga vlog ni Papa Dins na itong si Kayla nananakit na nga ito, diba? Kumbaga hindi na siya talaga normal, naging malala na siya for the how many months na hindi na siya umiinom ng gamot at dahil nga na pinagtataguan niya itong si Papa Dins, diba? So bakit natin bigyan ng ibang kahulugan itong pagkikita ni Kayla at saka ni Bong, diba? Oo, ipalagay na natin yon na inamin naman ni Kayla na sinagot niya si Bong na naging sila. Pero sa sitwasyon na ito ngayon, ang iniintindi at pinopokus kasi ni Ka-Business at saka ni Papa Dins dito, ang mapagaling si Kayla. Hindi yung ang kukunin nila para gagawa na sila ng agad ng kanilang vlog para kay Bong at saka kay Kayla. Hindi po naman yung ganon, di ba? Hindi yung ganon. Ang kay Ka-Business at kay Papa Dins, ang mapagaling si Kayla. Although binipasyari na ito ni Papa Dins, na umpisan na ito ni Papa Dins na napagamot, ay itutuloy-tuloy niya na ang pagpapagamot. Yun naman talaga ang adhikain ni Papa Dins. Yun naman talaga yung pangarap ni Papa Dins na mapagaling talaga ng husto itong si Kayla. Diba? Na mai-improve niya talaga, na makikita na normal na si Kayla, na mayroon na talaga siya yung parang sarili na talaga niyang nagdesisyon. Kumbaga gumagalaw na normal, nakikipaghalubilo na normal. Yun po kasi ang gusto ni Papa Dins doon. Kaya yun, at syempre sa panahong iyon na nagmi-mission sila, nagkakasama sila. So on that time naman na napuntahan nila si Kayla na nandoon. So nagkasama-sama sila, di pinaliwanag na rin ni Ka-Business doon kay Kayla kung ano yung dapat gawin doon. Kasi kung hindi yun ipapaliwanag kay Kayla, kailan yun susunod, diba? Much better na yun at si Ka-Business ang nakipag-usap sa kanya, at least nakikinig siya kay Ka-Business. Hindi po yun porket nagkita si Bong uli at saka si Kayla ay iba itatambal uli or magkakaroon uli agad-agad ng love team. Agad-agad magkaroon sila agad ng shooting na sila i-continue agad-agad ang kanilang teleserye. Hindi po magaling si Kayla Bumalik si Kayla at matindi pa ang pagbalik niya sa dati. Mas matindi pa ngayon. Ngayon kasi nananakit na ito si Kayla. Kaya as long as maagapan nila, talagang aagapan ng Ka-Business yun ni Papa Dins TV, diba? So dito sa mga nag-advance tayo, no, nakikita natin, porket ba't nakikita natin doon sa thumbnail na title na yun, doon na natin binabase, hindi natin pinapanood, doon tayo nagko-comment agad. Kumbaga nung nakita mo, dumaan sa wall mo o nag-notification sa'yo na mayroong upload si Ka-Business, pipindutin at manonood ka, na hindi mo pa napanood, nakita mo lang yung thumbnail niya at saka yung title niya, nag-comment ka na agad na wala pa naman, na hindi ka pa naman nag-umpisa nanonood. Yung kasi din ang mali sa atin, kumbaga wala pang nangyari, malayo pa sa nangyayari, pinapayari na natin. So dito naman siguro sa pagkikita nila Bong at saka ni Kayla, ay hindi naman siguro yun na para sila ay magkaroon at para magkaroon si Ka-Business ng content kay Kayla at saka kay Bong, diba? Yun na lang, yun kasi lagi ang nasa isip ng mga tao, diba? Hindi ba pwede pagalingin muna yung sakit ni Kayla, di ba pwedeng asikasuhin muna ang pagpapagaling ni Kayla, di ba, bago natin isipin ay gagawin niya ni Ka-Business kasi ayan nakinig na, kumbaga etc na papupunta na sa isip natin yun, di ba? Wag po natin iuunahan yung taong gumagawa niyan, di ba? Wala naman siguro kumbaga hindi naman siguro yung
adhikain ni ka-business na ganon, 'di ba, na iba na ang kumbaga iba ang nasa isip natin. Hindi natin kasi hawak ang isip ng tao, 'di ba? Hindi natin hawak ang isip ni ka-business kung ano yung iko-content o yung ano hindi natin alam 'yun, 'di ba? At ay sa mga tao kasi, sa mga viewers natin kasi, viewers ng ka-business kasi, nangunguna na kasi sila na hindi pa kasi nangyayari 'yun, hindi ba? Wala naman sigurong masama kung ipapagamot si Kayla. Wala naman sigurong masama kung si Papa din at saka ang ka-business ang tutulong kay Kayla magpagamot, hindi ba? Wala namang iba ang makakatulong kay Kayla, di ba? Maliban si Papa din at saka si ka-business. Bakit natin bigyan pa ng diin na ganun, hindi ba? Medyo irespeto naman natin yung mga desisyon ng mag-amang ito. Desisyon ni Papa Dins at desisyon ni ka-business, di ba? Huwag natin pangunahan ang desisyon ng ka-business. Okay mga ka-business, mga kapapi. Hindi po kasi, hindi rin ako, sa akin, opinion ko lang po yun kasi may nabasa ako na parang napaisip ako bakit ganon, na porket nakita nila si Bong at saka si Kayla ay nagkita muli at ay iba na ang sasabihin. Kumbaga, lagyan na yun, malagyan mo na ng lagyan mo na ng kumbaga sa tinapay, lagyan mo na agad ng palaman na hindi pa naman nag-umpisa. Kumbaga, hindi pa nabiyak yung tinapay o hindi pa nalalagyan ng palaman, nilagyan mo na ng palaman, kinain mo na, di ba? So, dito sa pagkikita muli ni Kuya Bong at saka ni Kayla, oo, karamihan sa atin ay naging masaya. Karamihan sa atin ay tuwang-tuwa na si Bong at saka si Kayla ay nagkita muli at ay mas maganda kung yung pagiging mag-on sila noon na sinagot siya ni Kayla ay magkabalikan sila uli at iko-continue nila even without the camera of ka-business, di ba? Mas maganda kasi, di ba, alang-alang sa kapakanan ni Bong at kapakanan ni Kayla, pero hindi naman siguro gagawin agad-agad ni ka-business yan. Saka hindi naman siguro iko-concentrate ng mga ka-business family ang pagiging, kumbaga, yun, hindi pa nagagamot si Kayla, pagliligawan na uli at kumbaga iseset mo na, o sige, ganito, ganyan. Hindi naman siguro nasa isip ni ka-business yung ganun, hindi ba? Hindi naman siguro yung gagawin ni ka-business ang nasa isip ng mga viewers, ang nasa isip ng mga iba na kumbaga nagiging negative kaunti yung pagko-comment, hindi ba? At ay sa akin lang naman opinion yun, kasi yun lang naman parang may nasilipan ako doon na porket ba't ang title ng thumbnail ni ka-business ang pagbabalikan ni Bong at ni Kayla. Hindi naman siguro yun, di ba? Kumbaga, ang mga tao nagbabase lang sa thumbnail ng isang video, doon na sila nagko-comment kahit hindi na nila napapanood yun, di ba? At kumbaga, alam na katulad niyan, alam na natin na itong si Bong at saka si Kayla pinagtatambal. Kumbaga, mayroong love team dito kay ka-business. Nabuwag ang pagla-love team dahil nga si Kayla ay hindi na nakikipagkita kay Papa din. Si Kayla ay nagtatago na. Kumbaga, hindi na. Kung tuwing pumupunta doon si Papa din, kinukuha siya, ayaw niyang sumama. Kumbaga, lagi siyang mayroong dahilan. Yun kasi ang problema doon, di ba? Kasi ayaw nga niyang ituloy, ayaw nga niyang iporsigi yung sarili niya para maging magaling na siya, para gumaling siya, di ba? So, at nakita naman natin, no, masaya si Kayla, masaya si Kuya Bong sa pagkikita nila. Pero hindi ibig sabihin na sa pagkikita na yun, kumbaga mayroon agad mamagitan doon sa kanilang dalawa, na although naman alam naman natin na noon na sinagot ni Kayla itong mayroong vlog si ka-business na sinagot ni Kayla si Bong, diba? Naging sila. Pero sana naman po, wag natin bigyan agad ng kahulugan yung pagkikita nila muli na ito.
bigyan po natin ng inspirasyon o suporta ang kabisnes at saka ang Papa Dins para mapagamot uli si Kayla, di ba? At kung natatandaan natin na laging tinatanong ni Papa Dins si Bong tungkol kay Kayla, ang sagot lang naman lagi ni Kuya Bong, na parang ayaw na daw niya dito kay Kayla. Kasi siguro kaya nakakapagsabi ngayon si Kuya Bong dahil siguro nakikita niya itong si Kayla ay hindi nagbabago. Itong si Kayla ay hindi nakikinig, 'di ba? Syempre, bilang isang Kuya Bong hindi naman natin masasabi si Kuya Bong ay mayroon siyang mayroon siyang sakit sa pangingisip. Wala siya noon. Hindi lang talaga maboka si Kuya Bong, hindi siya mabokal. Pero hindi siya sinasabi natin may diferensya sa pangingisip. Hindi. Wala siya doon. Kumbaga si Bong ay depression lang yung sa kanya na dinadaan niya sa pag-inom niya kung siya ay nadidepress, kung siya ay nabibigo. 'Di ba? Ito naman kay Kayla ay kumbaga nawawala yung katinuan ng pangingisip niya dahil sa depression na iniwan siya ng lalaki. Hindi ba? So, sa ating mga viewers na nanonood sa atin dyan, sana po ay sa atin ay suporta na lang po natin kay kabisnes yun. Wag na lang po natin na bigyan ng ibang kahulugan itong mga ina-upload ni kabisnes na kanyang video, itong kanyang mga vlog. At kung mag-comment tayo po ay para bang hindi na tayo nag-iisip sa mga kino-comment natin, di ba? Hindi naman po makakapag mission ang ating kabisnes kung hindi dahil naman po sa ating nanonood. Malaki nating tulong natin sa kanya yon, di ba? Kung gusto natin bumalik tuloy-tuloy ang pag-charity ni kabisnes, tulungan natin, hindi ba? Hindi yung ibabash natin. Hindi yung tuwing may upload si kabisnes mayroong mga nambabash na hindi maganda. Paano po? Tapos ngayon at etong pag-asikaso ni Papa Dins at saka ni kabisnes kay Kayla, hindi ba ito tulong? Hindi ba ito mission? Ang mission nila ang mapagaling si Kayla, di ba? So bakit natin kailangan pang kung ano ang nasa isip natin ay kailangan pa natin sabihin yon? Kailangan pa natin yon i-comment doon sa mga video ni kabisnes, di ba? Yung mga ganong klase, di ba? Kasi ang mission naman talaga ni kabisnes at saka ni Papa Dins ang tulungan yung mga tao na higit nangangailangan na katulad na itong nila Kayla, katulad pa ng iba pang katulad ni Kayla, di ba? Pero actually mga kabisnes, mga kapapi, mabanggit lang natin ito. Hindi lang naman si kabisnes ang nag-iisa na mayroong ganyang binablog na problema. Si Kalinga Prap, marami din siyang ganyan ginagamot. Si Sir Tekram, mayroon din siya. Si Sir Pugong Biyahero, mayroon po siya. Diba? Si Daddy Frankie, mayroon din po siyang tinutulungan na ganyang klase. Ito kay ang style ni Kayla at saka yung tinutulungan ni Sir Pugong Biyahero na si Gia ay magkapareho sila ni Kayla. Depression sa pag-ibig. Yun. Tuwing hindi siya nakakainom ng gamot, bumabalik. Katulad talaga na kay Kayla yung sitwasyon nung tinutulungan ni Sir Paul. So, hindi natin pwedeng sabihin na wala silang naitutulungan ng ganito. Halos magkapareho po na may natutulungan sila na mission nila ganito ang mapagaling nila ang isang tulad ng sakit ni Kayla. Hindi lang naman si kabisnes, mayroon pa, di ba? Pero dito kasi kay kabisnes, dito kasi siya minsan na nababash ng mga tao, di ba? Kumbaga hindi kasi nila tinitingnan kung ano yung progress na proseso o nagiging progress ni kabisnes sa taong tinutulungan niya. Kagaya na lang ni Kuya Bong, di ba? Yung progreso niya kay Kuya Bong ay tumataas na yung level dahil nagbabago na ng tuluyan si Kuya Bong. Yun ang kanilang misyon. Ngayon, ang misyon nila ang mapagaling ay itong si Kayla.
Yun ang mission nila, ang mapagaling si Kayla, ang malagay si Kayla ng normal na pamumuhay. Magiging normal siya uli. Wala na siyang depression, okay na siya. Diba? Yun ang kanilang mission po nila yun. Hindi yung mission nila ang ngayon nakita nila si Kayla na nakausap ni ka-business ay parang iniisip natin agad-agad na magna-love team na agad-agad, mayroon na agad-agad na upload tungkol doon kay Bong at saka kay Kayla. Ang kanilang ang kanilang mission, ang kanilang gusto, ang pangarap ni Papa Dins at saka ni ka-business ang mapaayos si Kayla. Babalik siya sa dati niya, babalik siya sa normal. Diba? Yun ang gusto ni ka-business, yun ang gusto ni Papa Dins. So well, mga ka-business, mga kapapi, sana po instead of everything na maglagay tayo ng negative thoughts natin dyan sa mga vlog ni ka-business, suportahan na lang po natin para tuloy-tuloy ang pagmimission ni ka-business dito sa kanyang pagbablog. Yun na lang po, diba? Itigil na po natin ang mga negative thoughts natin dito kay ka-business. Wala naman po itong magagawa sa pagtulong ni ka-business kung lagi tayong nagko-comment ng negative thoughts natin, negative mind natin. Kumbaga, nagiging mental block na tayo kung nagko-comment tayo. Diba? So mga ka-business, mga kapapi, sorry po sa pagsasabi kong mental block. Sorry po. Ngayon, hanggang dito na lang po. Sorry po, medyo malalim na yung gabi. Hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Kung nagustuhan ninyo, paki-share, like, and subscribe, and comments ng aking mga video, at paki-subscribe ng aking munting bahay. At don't forget po to subscribe ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at ang Siyam na Kagwang po. Huwag po natin kalimutan silang suportahan o isubscribe, at nag-iisang best friend ni Papa Dins, si Papa Sundot TV, at ang mga kasamahan kong reactors na magigiting reactors ng ka-business official at Papa Dins TV. Nangunguna si Taong Gala, Anime Reactors TV, Mamplis Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi may Allah bless us all, at magandang umaga sa atin around the world. Sa half ng kalahati po ng world is natutulog pa. So magandang umaga sa atin sa Pilipinas, magandang umaga din dito sa atin sa Middle East. Hanggang sa muli, bira banat lang po tayo mga ka-business. See you again on my reaction video. Bye bye po.